Samantala, naniniwala ang Government Peace Panel na isang hakbang para sa hangad na kapayapaan sa Mindanao ang paglagda sa kasunduan ng power sharing sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay Government Peace Panel Chairperson Miriam Coronel Ferrer, isa sa mahalagang konsepto ng nasabing kasunduan ay mababawasan na ang kaguluhan na nakapaloob sa 12 pahinang Power Sharing Annex na kailangan lamang magbago mula armed group papuntang political parties ang MNLF at MILF para makakuha ng pwesto bilang assembly members. Ang Bangsamoro Assembly ay buuhin ng 50 miyembrong kakatawan sa distrito party list, sector at mga reserve seats. Ito na ang papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang nasabing assembly ay pamumunuan naman ng isang chief minister na ihahalal ng majority votes mula sa mga miyembro. Ngunit ayon kay Commissioner Salem Demuna ng National Commission on Muslim Filipinos, kailangan ng pagtutulungan ng mga kinauukulang departamento ng pamahalaan upang lubos na mapaunawa sa mga Muslim community ang mga napagkasunduan sa Bangsamoro Framework Agreement. Narito ang aking panayam kay Commissioner Demuna. Ano po yung benepisyo ng Bangsamoro Framework Agreement sa palagay ninyo para sa ating mga Muslim communities? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Napakagandang tanong yan at tamang-tama, marami tayong nagagawa ngayong mga hakbangin para maresolba itong pinag-uusapang pangkapayapaan sa Mindanao. Unang-una po, malinaw naman po na pinoproseso talaga yung Framework Agreement on Bangsamoro. At saka ang mga pinag-uusapan doon, lalong-lalo na ngayon na recently na pirmahan po yung Annexes on Power Sharing. So maganda po yun dahil nakikita natin dyan yung malinaw na relationship ng central government dahil mayroon siyang retained power for the Bangsamoro territory. Magkakaroon din ng tinatawag na concurrent na powers. Yun ay magiging intergovernmental relationship ng central government at saka yung Bangsamoro government, hopefully. Then, ang Bangsamoro naman ay magkakaroon siya ng kanyang exclusive powers. At doon sa annex na napirmahan on power sharing, malinaw po doon yung mga powers na na-retain sa central government at malinaw din yung powers na isi-share nila like sa social, yung pensions, ganun. Ito ay magiging shared power ito ng Bangsamoro at saka yung central government. At marami pa yan. On the side naman ng exclusive power, siyempre, ang Bangsamoro magkakaroon siya ng kanyang power over the territory at marami pong nakalagay din doon sa annexes and we will be providing that. At saka ang OPAP ngayon, nagpo-provide na sila ng copy sa www.opap.gov on Annex on Power Sharing. So, sir, sa brighter side naman po tayo, yung mga Muslim communities po, ano po kaya yung magiging reaction nila now that this armed group ay magiging list na po according sa may 12-page power sharing annex? Ganyan talaga yan. Pag pinag-uusapan yung sinasabing pagbabago or tinatawag nilang development, mayroon talaga yung changes. Hindi yan matatawag na pagbabago kung wala siya talagang magiging tinatawag na changes or compromise. Pero lahat naman po ng bagay ay unang-una talagang may mga reaction siya. Hindi yun pareho ang reaction, mayroong sumasang-ayon, mayroong namang ayaw. Pero kailangan lang natin ito ng pagkakataon na maipaliwanag. Hindi rin naman ito natin talagang minamadali kasi ito po ay dadaan din ito sa proseso at kukonsulta pa ito sa kadamihan. Magkakaroon nga ito ng assembly. Din pagkatapos po nun ay talagang dadalhin ito sa kongreso at talagang mapalalim yung pag-uusap dyan. At yung mga reaksyon sa ngayon, natural yan dahil ang mga tao ay hindi naman lahat may access kung ano talaga itong pinag-uusapan. So bigyan natin ng pagkakataon na maipaliwanag ito at para magkaroon ng professional na debate, magkaroon ng professional na katanungan at para mabigyan din ng masagot ng government panel sa yung MILF panel.
Kung mayroon mang hindi masyado na ipaliwanag, this time sa komisyon, sa National Commission on Muslim Filipinos ay nagre-ready na kami at saka yung mga partners natin ng mga CSOs, NGOs na tumulong sa pagpapaliwanag ng mga provisions ng mga agreements na pinapasok ng gobyerno. At ito naman ay na-access naman sa internet. Pero yung iba na hindi, nananawagan tayo sa mga CSOs natin, NGOs natin na ipaliwanag itong pag-uusap na ito kasi pagdating ng panahon, ang mabibenepisyohan po din nito, hindi lang mga Bangsamoro, pati na po mga kapatid natin, mga Filipinos. At sa aking pananaw, yung Bangsamoro, kailangan lang talaga bigyan ng panahon na makatulong siya sa Pilipinas. Tama-tama naman dahil according dun sa may 12-page power sharing annex, ang hawak, ang Bangsamoro government ang hahawak o yung may authority ng jurisdiction kaugnay doon sa may exploration, development, and utilization ng mga mina at mineral sa loob ng kanilang teritoryo. So talagang dapat ang pangunahing makikinabang niyan ay mga Pilipino pa rin o ang Bangsamoro. Okay, maraming salamat Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos, Salem Demuna. Maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, Audrey, sa pagkakataon at sana naman ay mabigyan pa tayo ng mga iba pang pagkakataon para maipaliwanag itong usaping pangkapayapaan sa Mindanao or sa Bangsamoro. Marami na tayong mga initiative dyan, marami na rin na ipunda ang gobyerno dyan, ang Bangsamoro man din. Lahat ng tao na andyan sa loob ng Bangsamoro ay kailangan din magkonsulta at para mapakinggan din naman natin ano yung kanilang mga proposals. At the end of the day, tayo rin yung makikinabang. Kailangan lang talaga ng pagkakaisa, pag-uunawaan, at sa mapayapang pag-uusap.